na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gaya sa ospital, ito, tingnan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displace na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya So magandang gabi po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, si BBM at saka si Sara ay nagpunta doon sa Northern Cebu sa mga victims ng lindol. Bumisita si Sara Duterte mga par sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay, at ganoon din si Bongbong Marcos mga par. Pero yung kay Bongbong Marcos, nagpunta siya sa mga lindol survivors upang magbenta ng bugas na tag 20. Pero si Sara Duterte mga par ay nagpunta doon upang mamigay ng tulong na libre. So may video po tayo mga par at ipakita po natin. So nakausap po ni BP Sara mga par yung naiwan na pamilya kasi may gusto ba tayong ipahabot sa mga naging ng lindol? Ilan kayo, sir, para isahin na lang Isa lang kami, sir. Isa lang kami. Well, pinapabot namin yung pakikiramay namin sa mga pinapabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng mga namatayan, at pinapabot rin namin yung aming pagsuporta sa mga apektado noong lindol, yung mga nasira ang mga bahay at mga nasira na mga kagamitan. Ang pagkatutungan sa nabubuhay ang maraming buko, kung saan pa sa kanilin na gusto kong pagkatutungan para siya kung ano yung mga kailangan ng mga kabayan natin dito dito. Oo. Dalawang araw kami dito, no, kahapon. Nasa Medellin kami, bumisita kami sa disaster center nila, at kinausap namin si Mayor, at ang sunod namin ay kaninang umaga sa Bugo. Merong mga nakaburol. Merong nakaburol na mga patay doon sa Bugo. So, binisita din namin yon, at binisita din namin yung mga ibang mga kabahayan na yung mga tao ay natutulog sa labas ng kanilang mga bahay, at nasa daan sila at sa mga highway na tutulog dahil sa tayo. Andito ngayon
Nandun tayo sa lungsod ng Puno para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gaya sa ospital, ito, tingnan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan ng mga na-displace na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente, kung kailangan mag-genset, kung ano man ang pangangailangan ng tao, ay titiyakin natin na meron. But yung we can announce, yung number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary Sharon, that we are going. So yun po si Bongbong Marcos mga par. Nagpunta sila doon sa Northern Cebu, si Sara Duterte, namigay ng mga relief goods, at si Bongbong Marcos naman ay nagbibenta ng bigas doon sa norte.